Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Naniniwalang isang grupo na kailangang palakasin at maipasa agad ang mga panukalang whistleblower protection at ang freedom of information para sugpuin ang korupsyon sa flood control projects. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Aminado nga ang program officer ng isang anti-corruption watchdog group na kailangan pa ng ilang pagreporma ng pamahalaan para tuluyang masugpo nga ang korupsyon sa bansa. Ayon kay Attorney Kirby Tibayan, may mga hakbang aniya ang Pilipinas para palakasin ang anti-corruption efforts. Kabilang na nga ang bagong National Procurement Act na naglalayong pigilan ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ngunit malaking kakulangan pa rin ang kawalan ng isang whistleblower protection law dahil maraming impormasyon sana ang maaaring magbunyag ng anomalya. Ngunit marami naman ang natatakot na magsalita. Dagdag pa niya, isa ring balaki ng mahigpit na bank secrecy law kung tawagin na nagpapahirap nga raw sa mga investigador at prosecutors na sundan ang pera at patunayan ang mga kasong may kinalaman nga sa pandarambong. Nanawagan din siya na palawakin ang Freedom of Information Policy upang hindi lamang executive branch ang saklaw nito kundi pati na rin ang legislative at judicial branches. Wala tayong Whistleblower Protection Act na national. So yung mga whistleblowers natin, hindi natin sila maprotektahan, and usually, most ng information talaga na makakatulong para sugpuin yung corruption ay galing sa mga whistleblowers. Bukod dito, binigyan din ni Tibayan ang kahalagahan ng mas matibay nga na koordinasyon ng mga ahensya laban sa public procurement fraud, kabilang ang mungkahing pagbuo ng isang interagency task force. At yan muna ang ulatmaan mula rito sa Baguio City. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa detalye, alamin natin mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Pirma na ng Office of the Secretary General na naipasa nila sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang kopya ng third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Attorney Cheloy Garfil, Lunes ng gabi ng kanilang formal na i-transmit ang ikatlong impeachment complaint alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon at ng House Rules. Ang ikatlong impeachment complaint ay inihain kahapon na binubuo ng mga pribadong mamamayan, clergy, civil society leaders at mga legal practitioners. Ang nasabing reklamo laban sa Vice Presidente ay inendorso naman ni mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Sa mga tumatayong complainants ay mga pari na sina Joel Sabalia, Joselito Sarabia, Edelberto Baculi, Rogelio del Rosario at iba pa. Sa hanay naman ng mga sisters ay sina Maria Liza Ruedas, Violeta Cecilio at Geraldine Denoga. Habang ang mga nagreklamong ugato ay sina Ilo del Barcelo. Malakas ang reklamo ngayong taon kumpara sa naipasa ito dahil bukod sa matitipid itong nakarang taon na ebidensya ngayong taon ay ang testimonya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga tumatayong missing link sa kung paano nilustay ni VP Sara at kung saan pinagdadala ang mahigit 600 million pesos na confidential fund. Samantala, naghayag ng taus-pusong pakikiramay si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ng dating ng Kamara na si Jose de Venecia. Ayon kay Romualdez, malaking marka ang iniwan ni de Venecia na mas kilala sa tawag na JDB. Si JDB ang nagsilbing pundasyon at ama ng tinaguriang Rainbow Coalition. Ayon pa kay Romualdez, si Joe de Venecia ang tumayong mentor at gumabay sa kanya sa mahabang panahon ng kanilang pagsasama sa Kamara. Alright, maraming salamat Willie Delgado Jr. Kabilang ang pagbubuwag sa travel tax sa mga priority bills ng Marcos Jr. administration. Ayon yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ayon kay Castro, kabilang ito sa mga nais na itulak na maipasa agad ng administrasyon na target ngayong Hunyo.
At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signa Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.